Sa Suncheon Bay Wetland na may malinis na hangin at mahusay na natural na kapaligiran lumalago ang mga tambo. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng masaganang sustansya, mga halamang naninirahan dito ay lumalaking malusog. Ang eksena sa paglalakad sa pagitan ng mga tambo ay lumilikha ng isang napaka-romantikong kapaligiran. Ang galaw ng mga tumatayon na tambo na may malakas na hangin sa dagat ay sumasagisag sa masiglang kalikasan. Sa Suncheon Bay Wetland mayroong isang malaking lugar ng pagtatanim ng butil, kung saan nagtatanim ng palay. Handa na para sa mga migratory bird na dumarating sa taglamig. Ito ay napakabihirang sa mundo na isang napakalaking lugar ng paglilinang ng agrikultura ay ibinibigay para sa mga migratory bird. Interes at mithiin ng komunidad tungkol sa Suncheon Bay Wetland Park ay humantong sa mga resultang ito. Dahil ito ay napakahirap para makita sa paglalakad ang Suncheon Bay Wetland. Kaya, maraming tao ang nagbibisikleta para mamasyal. Oktubre tumutugma sa panahon ng taglagas sa Korea. Oras na ang lahat ng butil at halaman nagiging mature na katingin sa mga halaman pagpapanatili ng kalusugan ng berdeng kulay. Ang ating isip ay umiibig sa kalikasan. Tidal Flat Life Phenomenon. Ang tidal flat ay isang paraiso para sa hindi mabilang na buhay na nilalang. Ang tidal flat ay isang buffer zone na nag-uugnay sa lupa at dagat, at magbigay ng mga tirahan at lugar ng pangingitlog para sa iba't ibang isda at mollusko. Mahigit sa 60% ng kabuuang huli ay ginagawa sa mga mudflats, at ito ay kilala na isang katlo ng mga endangered species ay nakatira sa mudflats. Bukod pa rito, ang tidal flat area ay isang lugar ng pagpapakain at pag-aanak para sa karamihan ng mga nilalang at ibon sa baybayin. Humigit kumulang 66% ng marine life ay direktang nauugnay sa tidal flat areas. At 70% ng mga aktibidad sa pangingisda ay direkta o hindi direktang nauugnay sa tidal flats. Iba't ibang biological species ang naninirahan sa mudflats, kabilang ang 230 species ng isda, 193 species ng crab, 74 species ng hipon, at 58 species ng shellfish, at ang pagkakaroon ng magkakaibang mga organismo ay nangangahulugan na sila ay mayaman sa mga sustansya at lubos na produktibo. Sa katunayan, ang produktibidad ng mga mudflat ay humigit kumulang 9 beses na mas mataas kaysa sa lupa. Ipinakita ng pananaliksik na ang produktibidad ng isda ng mudflats ay 10 tonelada bawat ektarya. At ang pagiging produktibo ng half-height meadows ay kumakalat sa mga mudflats ay sinasabing ilang beses na mas mataas kaysa sa kagubatan o nilinang mga lugar ng palay, trigo, at patatas. Ayon sa Nature, isang British science magazine, ang ecolohikal na halaga ng mudflats ay tinatantya sa $9,990 United States dollars bawat 1 hectare, 0.01 square kilometers, na higit sa 100 beses ang halaga ng lupang pang-agrikultura sa 92 United States dollars. Sinusuri ng Ministry of Environment ng Korea ang halaga ng mudflats ng Korea sa 24.315 United States dollars, na mas mataas kaysa kalikasan. Ito ay dahil ang halaga ng mudflats ng ating bansa bilang tirahan ng marine life tulad ng produksyon ng isda ay mas mataas kaysa sa ibang bansa.